naming Diyos, narito namin mga anak sa araw at oras na ito ng aming pagsamba. Muli kaming nagkakaisa sa pagbubulay-bulay sa lahat ng mga kabutihan mo sa amin. Hindi namin malilimot, Ama, ang nakalipas na isang linggo, paglalakbay namin na ikaw ang aming naging kasama at patnuban. Kung hindi mo kami iningatan, maaaring hindi na kami nakarating sa banal na sandali. Kaya ang aming presensya ngayon sa pagsambag ko, matibay na katunayan, Ama, ikaw ang Diyos namin na laging maalala, tumutulong, nangangalaga sa amin. Salamat po sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng aming mga pinagdaraan, nananatili sa puso namin ang paghahangad na magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Hinahanap ang ganitong pagsamba sapagkat sa pagsamba, dito ka namin nakakapili. Dito'y nakadarama kami ng kaaliwan at ng tunay na kapayapaan. Salamat po, nasapit namin muli ang sandaling ito. Purihin ka, Ama. Sinasamba ka ng aming mga kaluluwa. Paging dapatin mo sanang muli ang iyong mga anak. Halika na muli sa piling namin. Maawa ka po. Ingapin mo ang aming pagsamba. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Naglalakbay kami sa mundong ito, punong-puno ng kasamaan. Salamat sa pag-unawa mo sa amin. Salamat sa pagbibigay ng lakas. Salamat po, nananatili sa amin ang iyong paglingap. Nadarama namin sa buhay namin ang iyong pagmamalasak. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sinasamba ka ng aming mga puso. Maawa ka, Panginoon. Malagi ka sa aming pagsamba ngayon. Maawa ka. Lahat kami sumasamba. Basbasan, pagpalain ang aming mga kamit. Ama namin Diyos, mamalagi kami nakaunay sa liwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Patuloy mo kaming tulungan, panatiling matatag sa pangahawak sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Kaya nga po, sa panahon ng aming pagsamba, tulad ngayon, pag sinasariwa sa amin ang mga aral na kanilang pinangaral sa amin, awa ka po, patuloy na sumampalataya kami. Akayin kami sa pagsunod. Malinis na pamumuhay. Pamumuhay na naghahanda para sa araw ng aming kaligtasan. Tiwalang-tiwala kami, Ama. Narinig mo ang aming mga pananalangin. Mamalagi ka po sa piling. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Mga mahal na kapatid,
araw po ng Biyernes, Mayo 10, ay sasapit ang ika-138 taong kaarawan ng pagsilang ni kapatid na Felix Baylanat. Ang ating sinasampalataya ng sugo ng Diyos sa pagkilat. Hindi po natin maaring malimutan ang mahalagang taong ginamit ng Diyos upang matutuhan natin ang tunay na pagliling sa Diyos. Gahatid sa ating sa Diyos. Ilang paggunita sa kanilang kapanganakan, ay atin po pag-aaralan ang leksyong inihanay ng kapatid na Heranio Manalo noon na may pamagat. Ang isa sa mga katibayang ang sugo at ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay pinili ng Diyos. Sumasampalataya tayong lubos mga kapatid na si kapatid na Felix Y. Manalo ang sugo ng Diyos sa mga huling araw upang ipangaral ang dalisay na Ebanghelyo o ang mga salita ng Diyos upang tayo ay matawag sa loob ng tunay na Iglesia na ililigtas ng Panginoong Kristo. Marami pong mga hula o mga paunang pahayag ng Diyos na nagpapatunay na ang sugo at ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw ay pinili ng Diyos. Dito natin itutuon ang ating pag-aaral ngayon sa isa sa mga katibayan. Paano po ipinakilala ng Diyos ang mga lingkod niyang pinili para maging kanyang bayang sariling pag-aari? Isaiah 60:21, sabi ng Biblia, ang iyong bayan naman ay magiging matuwid na lahat. Sila'y magmamana ng lupain magpakailan. Paano nga sila ipinakilala ng Diyos? Sabi ng Biblia, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhati. So makatuwid ang mga lingkod ng Diyos na kanyang pinili upang maging kanyang bayang sariling pag-aari ay pananim ng Diyos. Ano po ang mahalagang dapat mapansin sa pahayag ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay. Napansin ba niyo yun, mga kapatid? Kaya kasama sa inikilala ng Diyos na kanyang pinili, ang sanga ng kanyang pananim. Ito po ang dahilan ng paghirang ng Diyos sa kanyang pananim. Sabi ng Diyos, ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin. Kapag ito po ang pagpupukod ng Diyos ng mga taong binibigyan niya ng karapatang maglingkod sa Kanya o magbigay luwalhati sa Kanyang pangalan. Ano po katumbas nito? Ang tunay na relihiyon ay pananim. Paano ang mga hindi tunay na relihiyon o hindi pananim ng Diyos? Ano po ang gagawin sa mga pananim na hindi itinanim ng Diyos o hindi niya pinili? Liwanag ang sagot ng Panginoong Kristo sa Mateo 15:13, bawat halamang hindi itinanim ng aking Ama na nasa kalangitan ay bubunutin. Saan dadalhin ang mga pananim na binunot? Ayon sa pahayag ni Kristo sa Mateo 13:40-42, sila'y titipunin at igagatong sa kalan ng apoy. Sila'y ibubulid sa dagat-dagatang apoy sa araw ng paghuhukom. Ano po ang katibayan? Ang pagtatanim ay ang pagtatatag o paghirang at pagbubukod ng mga tao. Sa awit 88, sabi ng Biblia, ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa ihip at itinanim mo yaon. Alin ang puno ng ubas na inilabas ng Diyos mula sa Ehipto at kanyang itinanim? Isaiah 7, sabi ng Biblia, ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ng Israel. Pansin ba niyo yun? At ang mga tao sa Huda ay ang kanyang maligayang pananim. Ano po ang katunayan ng pagtatanim ng Diyos ng Israel ay tumutukoy sa pagtatatag ng mga tao ng Diyos. 2 Samuel 7:24, ang sabi ng Biblia, iyong itinatag sa iyong sarili ang iyong bayang Israel. Yun ang pananim ng Diyos.
upang maging bayan sa iyo magpakailan. Sa makatwid, Israel ay pinili ng Diyos na kanyang bayang sariling pagkain. Ang Diyos mismo ang nagpahayag na ang Israel ay kanyang pananim sapagkat siya ang nagtanim. Alam natin mga kapatid, dumating ang panahon na Israel ay tumalikod sa Diyos. Kaya sila itinakod ng Diyos at sila. Sa panahong Kristiyano, sino po ang ipinalit ng Diyos sa Israel upang maging kanyang sariling bayan? Sino ang itinanim ng Diyos upang maging kanyang bayan sa panahong Kristiyano? Sa Juan 15:1, sabi ni Kristo, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ano ba yung magsasaka, mga kapatid? Yun yung nagtatanim, di ba? Meron din bang mga sanga ang tunay na puno ng ubas na si Kristo? Meron. Sabi ni Kristo sa talatang 5, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Ano po ang katumbas ng puno at mga sanga? Sa Colossus 1:18, ulo at mga sangkap ng katawan. Sino ang ulo? Si Kristo. Sino ang mga sangkap ng katawan? Ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Si Kristo ang ulo. Iglesia ang katawan. Roma 16:16, sila ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Subalit ayon sa hula, ano ang nangyari sa Iglesia ni Kristo noong unang siglo? Sabi sa hula, sa Apokalipsis 12:6, tumakas ang babae sa ilang. Alin ba tinutukoy na babae na binabanggit sa hula? Sa 2 Korintios 11:2, ang Iglesia ay tinulad sa babae o dalagang malinis. Ano naman ang kahulugan ng ilang na binabanggit sa hula? Sa Apokalipsis 12:6. Sa Job 38:26, ang ilang, sa ilang na doon ay walang tao. Sa makatwid, ang iglesia ay naging ilang o nawalan ng tao ng kaanib. Bakit nawalan ng tao o kaanib ang iglesia ni Kristo noong unang siglo? Sapagkat ang sabi sa hula sa Apokalipsis 12:15, ang ahas ay nagbuga sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig. Babae, yun yung iglesia. Nagbuga ang ahas sa kanyang bibig sa likuran ng babae ng tubig. Sino ang tinutukoy sa hula na ahas? Sa Apokalipsis 19, si Satanas. Sapagkat paano nawalan ng kaanib ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo? Ang ahas o si Satanas ay nagbuga ng tubig mula sa kanyang bibig sa babae. Ang tubig, kapag nagmula sa Diyos o kay Kristo, ay sumasagisag sa mga aral ng Diyos. Ngunit kapag ang tubig ay nagmula kay Satanas, ito ay sumasagisag sa mga aral ng demonyo. Kaya ano ang tunay na dahilan kung bakit ang Iglesia ni Kristo noong unang siglo ay nawalan ng tao o mga kaanib? Ito ay natalikod sa pananampalataya dahil sa mga aral ng demonyo na itinuro ng mga bulahang tagapangata. Sa makatwid, mga kapatid, kailangan muling magtanim ang Diyos sapagkat ang unang Iglesia ni Kristo ay naging ilang. Di ba? Paano lumitaw ang Iglesia ni Kristo sa mga huling araw? Noong ang unang Iglesia ni Kristo ay naging ilang, ano ang ipinagpauna ng Diyos na kanyang gagawin? Sa Isaiah 41:18-19, ang sabi ng Diyos, aking gagawin ang ilang, pansinin niyo, yung ilang, yung walang tao, nalawa. Aking gagawin ang ilang nalawa ng tubig. Sipin niyo, yung ilang gagawin ng Diyos. Nalawa ng tubig. Ano ba yung lawa?
lake. At ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Aking itatanim sa ilang ang shed, ang puno ng akasya, at ang arayan, at ang ulibo. Aking ilalagay sa ilang ang puno ng abeto at ang pino at ang bones na magkakasama. Pansinin niyo mga kapatid, magtatanim uli ang Diyos. Gaya ng binanggit kanina, ang tubig na galing sa Diyos ay sumasagisag sa mga aral ng Diyos. Ano ang nais ng Diyos na ating maunawa patungkol sa gagawin niyang pagtatanim sa ilang? Sa karugtong na talatang 20, ang sabi ng Biblia, upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon. Sapagkat sa mga huling araw na ito ay mayroon ding itinanim ang Diyos na tulad ng pagtatanim niya sa Israel at sa unang iglesia ni Kristo. Ang pananim na ito ay gawa ng kamay ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, upang sila'y makakita at makaalam at makagunita at makatalos na magkakasama, na ginawa ito ng kamay ng Panginoon. Ganyan din ang pahayag ng Diyos sa Isaiah 60:21 kanina. Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhati. Eh sino po ang nagsilbing panimula ng pananim ng Diyos sa mga huling araw? Ang sugo ng Diyos na binabanggit sa Isaiah 41:9-10. Na ang sabi ng Diyos, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. At tinawag kita mula sa mga sulong nito. At pinagsabihan kita, ikaw ang aking lingkod, aking pinili ka. Napansin ba niyo? Ang pahayag ng Diyos. Ang sabi niya, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka. Tulad po ng Israel at unang iglesia ni Kristo, ang sugo na binabanggit ay pinili rin ng Diyos na mula sa mga wakas ng lupa. Sa marami na nating pag-aaral, ang mga wakas ng lupa ay tumutukoy sa panahong malapit na ang wakas ng mundo. Na siyang panahong kinapapanooban natin na tinatawag din ng mga huling araw. E sino po ang tinutukoy sa hula na sugo ng Diyos? Wala pong iba kundi si kapatid na Felix Y. Manalo, na opisyal na nagsimulang mangaral sa pamamagitan ng pagrehistro ng Iglesia ni Cristo sa pamahalaan ng Pilipinas noong Hulyo 27, 1914. Kaalinsabay ng pagsiklab ng unang digmaang pansanlibutan. Kaya si kapatid na Manalo ay sugo ng Diyos sa mga namula sa mga wakas ng lupa o sa mga huling araw. Siya ang huling sugo ng Diyos. Kaya wala nang babangon pang sugo ng Diyos pagkatapos kapatid na Manalo. Ano po ang karapatang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya? Ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Sapagkat ibinigay ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo ang karapatang dumiyos o maglingkod sa Diyos. Ano katangian ng sugo ng Diyos sa mga huling araw? Kaya siya'y kinalugdan ng Diyos. Ang sabi ng Biblia sa Isaiah 42:21, kinalulugdan ng Panginoon dahil sa kanyang katwiran na dakilain ang kautusan at gawing marangal. Noong magsimulang mangaral si kapatid na Felix Manalo, hindi niya ginamit ang karunungan ng sanlibutan. Dalisay ng mga aral ng Diyos na mula sa Biblia lamang ang kanyang tinuro sa mga na naging bunga ng kanyang panganak. Ito po ang katuparan ng binabanggit sa hula. Sa Isaiah 41:18-19. Nang sabi nga kanina, aking gagawin ang ilang na lawa ng tubig at ang tuyong lupain ay mga bukal ng tubig. Aking itatanim sa ilang ang sentro, ang puno ng akasya, etc. Sa pamamagitan po ng kanyang pangangaral ay nagsimulang magkaroon ng mga kaanib ang Iglesia ni Cristo na naging ilang. Yun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Nagtanim muli ang Diyos na ang katumbas ay nangaral
ginamit na kasangkapan ang sugo para ipangaral ang kanyang mga salita, mga aral, ang mga pinangaralan ng sumampalataya at nabautismuhan, naging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya ang ilang lugar na walang tao, nagkaroon muli ng tao. Ang iglesia na nawala ng kaanib ay nagkaroon muli ng mga kaanib. Tayo yun, mga kapatid. Kabilang tayo sa itinanim ng Diyos sa mga huling araw. Ano ang ipinagkatiwala ng Diyos kay kapatid na Felix Manalo? Na tinawag ng Biblia na anghel na mula sa sikatan ng araw upang patunayan ang paghirang sa kanyang mga alipin. Sa hula sa Apokalipsis 17:3, ibinigay kay kapatid na Felix Manalo ang tatak ng Diyos sa buhay. Ano katunayan? Ang sabi, nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa sikatan ng araw, nataglay ang tatak ng Diyos sa buhay. Marami na nating pag-aaral. Ang anghel na binabanggit sa hulang ito ay tumutukoy po sa sugo ng Diyos. Tao sa kalagayan. Sapagkat ang kanyang gawain ay pangangaral ng mga salita ng Diyos. Ang sikatan ng araw ay tumutukoy sa malayong silangan o Pilipinas, na siyang dakong pinagmulan ni kapatid na Felix. Ano ang kanyang gawain? Ayon sa hula, hindi lang basta mangaral ng mga salita ng Diyos, kundi magtatak sa mga alipin ng Diyos. Alin po ang tatak? Sa Efeso 1:13-14, ang tatak ng Diyos na buhay ay ang Espiritu Santo. Gaano kahalaga ang tatak ng Espiritu Santo? Sabi ng Biblia, ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga inira hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Kaya ang mga naging bunga ng pangangaral ni kapatid na Felix Manalo'y binigyan ng tatak ng pagkahirang na sila ay mga pinili ng Diyos, na sila ay pananim din ng Diyos tulad ng Israel at ng unang iglesia ni Cristo. Hindi ito may pagkakamali. Hindi ito maaaring angkinin ng sinuman. Kasi may tatak. Kabilang tayo sa tinatakanan. Tatak ng pagkahirap. Tatak na tayo'y pinili ng Diyos. Tatak na tayo'y pananim ng Diyos. Kaya ano ang pagkakilala ng Diyos sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw? Na nagsimula sa malayong silangan o sa Pilipinas. Isaiah 43:5-6, ang sabi mismo ng Diyos, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo at ang aking mga anak na babae na mula sa mga wakas ng lupa. Sino ang tinutukoy dito ng Diyos? Ang sabi ng Diyos sa talatang 5, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. Alam na alam natin ang katuparan ng hulang ito ng Diyos sa Biblia. Ang kausap ng Diyos sa hulang ito ay walang iba kundi si kapatid ng Felix Manalo. Siya ang pinili ng Diyos at isinugo upang ibukod ang mga anak ng Diyos na lalaki at babae sa mga huling araw. Alin ba ang naging bunga ng gawain ng sugo ng Diyos na si kapatid na Manalo? Ang Iglesia ni Cristo na ating kinabibilangan na nagmula sa malayong silangan o sa Pilipinas sa panahong mga wakas ng lupa o sa mga huling araw. Tayo ang lahi ng sugo, hindi sa laman, kundi sa gawain. Lahi o bunga ng kanyang gawain. Ano katunayang ang pangangaral ng sugo na Diyos sa mga huling araw ay pagtatatak ng Espiritu Santo. Sabi ng sugo sa unang Tesalonica 1:5, kung paanong ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din naman
at sa Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, tayo ay mga tunay na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tayo ay mga tunay na mga anak ng Diyos, mga alipin ng Diyos sa mga huling araw. Kasama tayo sa mga pananim. Dahil nakatatak sa ating puso ang Espiritu Santo. Kapag tayo ay tumatawag sa Diyos na ating Ama, lalo na sa panahon ng pangangailangan, bilang mga anak niya, naririnig niya tayo. At ang tatak ng Espiritu Santo ang siyang ginagamit ng Diyos kung tayo'y aliwin at palakasin. Lalo na sa ganito nating mga pagsama. Halina kayo mga kapatid. Mapit tayo sa Ama. At tatanawin niya tayo mula sa langit ng kanyang tahan. Kilala niya tayo. Nakikita niya ang tatak sa puso natin. Alam niya, kabilang tayo sa mga anak niya. Alam din niya ang ating pangangailangan. Nalalaman niya kung anong ating pinagdaraanan. Di man tayo magsalita, mga kapatid. Alam ng Diyos. Sino sa atin ang nagtitiis ng maraming kaapihan, ng mga pag-uusi, o sino ang mga nahihirapan, bunga ng ating abang kalagayan ang marami nagtatago. Halos limitado na ang pagkilos, ang pakikipamuhay, pakikitungo sa mga kapwa-tao dahil sa ating naging kalagayan. Wala nang tayo manindigan sa kanya. Itinakwil tayo ng mga kapatid natin, maging ng mga mahal natin sa buhay. Iniwan tayo. Pero ang Diyos, hindi tayo iniwan. Ang Diyos ang ating naging kasama. At pagka tayo nananalangin sa Kanya, sinasagot niya ang ating mga ano katunayan, narito pa tayo. Kasama tayo lumasamba. Tuloy nating nadarama kanyang pag-awa sanang muli ang Diyos at hindi na tayong paspasan. Tumayo kayo mga kapatid. At tayo po'y mananala. Ama namin Diyos. Maraming salamat po sa pagsusugo mo sa mga huling araw. Kay kapatid na Felix. Malaon mo na po siyang pinapagpahinga. Marami sa amin, hindi na siya kinagisnan. Ngunit ang kaniyang diwa at ang kanyang espiritu ay nakita namin at natama kay kapatid na Eranio Manalo na siyang namahala sa amin ng matagal na. Dahil dito, Ama, nakilala ka na. Karoon kami ng karapatan sa paglilingkod sa iyo at ng matibay na pag-asa sa kaligtasan. Kapag kami namumuhay sa mundo ito, kapag kami nakadarama ng mga kapigatian, sa panahon ng pangangailangan, tumatawag kami sa iyo. Naririnig mo kami bilang mga anak mo na tumatawag sa Ama, sapagkat ikaw ang nag-iisa naming Ama. Isang Ama na puspos ng pag-ibig at habag na laging umuunawa sa amin. Narito na kami, o aming Ama. Salamat po ng marami sa pagtitiyaga mo sa amin. Halika na muli sa piling namin. Kailangan ka na. Masdan mo ang iyong mga anak mong nangangailangan sa iyo na laging hinahanap ka. Muli mo kaming palakasin, muli mo kaming basbasan.
Lingapin mo ang mga magulang, mga ama at ina ng tahanan. Sagutin mo ang kanilang mga daing, kanilang mga pansariling pananang. Yung mga anak, alam mo ang kanilang mga pangarap. Maawa ka po, bigyan mo ng katuparan, lalo na po kung ito'y lalong makatutulong sa kanya para lalo nilang mapagtalagahan ng paglilingkod sa iyo. Huwag mong pababayaan ang mga anak mo na patuloy na inaapi, hinigipit. Ang iba'y nagtatago hanggang ngayon. Ang iba'y nagtitiis sa bilangguan. Higit sa lahat ang naiwang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Patuloy mo silang ingatan. Lahat ng mga anak mo, inuusi. Saan man naroon, bantayan mo araw at gabi at ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Tulungan mo po ang mga kapatid namin na nalibang, nainip, ang iba'y nadaig ng kanilang pagkatao, ang iba'y sumama sa ibang maling pananampalataya. Maaari po ba bigyan mo pa sila ng pagkakataon makapanumbalik sa iyo sa tunay na pagkakilala. Bumalik ang tunay na pananampalataya sa puso nila. Tulungan mo po kaming lahat. Ano man ang mangyari sa aming buhay, magpatuloy kami sa pagkikipagbaka sa harap ng mga pagsubok. Huwag umurong, huwag tumalikod, kundi magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo pagdating ng takdang panahon. Sa araw ng pagkabuhay na magmuli, makikita namin ang sugo at ang kapatid na Eranio Manalo. Sama-sama kaming lahat na sasalubong sa iyong anak para magmana ng buhay na walang hanggan. Panginoong Isus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Alalayan mo kami araw-araw. Huwag mo kaming bibitiwan. Maawa ka, Panginoon. Lagi mo po tulungan kaming mapagtagumpayan namin ang lahat ng pain ng Diablo na pipinsala ng aming karapatan. Ingatan namin ang aming pagka-Iglesia ni Kristo hanggang wakas. Ama, lubos ang aming pananalig, narinig mo ang aming mga pananalig. Muli mong binasbasahan ang iyong mga anak. Magalang po namin hinihiling ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo.